Sigurado guys, yung iba nakuha nila yung 13-month pay nila. Gagawin mo rin ba guys yung ginawa mo noong nakarang taon kung ano-ano lang yung mga binili mo tapos hindi naman siya tumubo o ininegosyo mo yan guys. Kapag ninegosyo mo yan, mas malaki guys yung chance na baka next year mas masagana na yung magiging Pasko mo. Kasi guys, di ba pag nag-work ka ngayon, sigurado yun, lagi mo sinasabi na parang kulang lagi yung kinikita mo. So usually, naghahanap tayo ng extra income. Guys, kapag ka nag-extra income ka o naghahanap ka ng part-time, mas maganda guys, ang hanapin mo is business. Huwag yung extra trabaho. Kasi guys, ang business ang may mas malaki talaga na chance na kumita ng malaki kaysa sa may work. So sa vlog na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng mga card. Yung una guys is yung gift card. Syempre, yung pangalawa naman guys is yung loyalty card. Tapos may bibigay ako sa inyong tip dito guys para mapakapal nyo guys yung inyong mga card. Kasi guys, kung napanood mo yung dati kong vlog kung bakit nasisira yung printer mo, ang number one dahilan talaga niyan guys is pinipilit mo mag-print sa mga makakapal na mga papel. Diba? Kasi gusto natin mapagbigyan yung customer natin at the expense na masisira yung gamit natin. So, yung iba nagpiprint sila sa 250 GSM, yung iba naman nagpiprint sila sa 300 GSM. So, ang nangyari dyan guys, nasisira yung feeder ng printer mo. So, panasira guys yung feeder ng printer mo, mahal yung paggawa niyan. Kulang pa yung binayad sa'yo ng customer mo para mapagawa mo guys yung printer mo. So, ang recommended ko talaga na kapal ng papel is 160 GSM to 200 GSM lang. Pero dito sa vlog na to guys, no, ituturo ko sa inyo kung paano ba mapakapal yung inyong mga card. Kasi dati guys, gumamit tayo ng Phototop. So dito guys, sa vlog na to, ituturo ko sa inyo isa pa sa mga technique para mapakapal guys yung mga piniprint nyo ng mga card. So guys, para hindi na kayo mahirapan mag-layout, no? So meron na kaming ginawang layout dito sa may Canva. So libre lang ulit to guys. Basta nag-avail ka guys nung binibenta namin nung nakaraan na calendar templates na editable through Canva. So ito guys yung mga gift cards na ginawa namin. Yan, so marami tayong mga sample dito. Merong color green, tapos ito rin. Then merong snowman, tapos may mga Christmas tree yan. So iba-iba tong design. So lahat yan guys, free lang yan. Basta guys, nag-avail ka na nga dati. Tapos meron pa tayong isa dito guys na ginawa na loyalty card. Tapos meron pa tayong isang ginawa dito na mga loyalty card. Tapos ilagyan na lang namin ng mga Christmas design. So ito para sa mga merong milk tea shop, tea shop. Tapos halimbawa meron kang computer shop, pag nag-a-avail sila ng per hour, tapos yung pang 5 avail nila, meron silang free na 30 minutes. Tapos yung pang 10 nila guys na pag-a-avail sa inyo, meron silang free na 1 hour. Then ito naman para sa mga may spa o mga manicure, pedicure. Yan, so pwede kayong gumawa ng loyalty card rin. Tapos ito naman guys para sa mga merong mga massage. So yung pang 8 nila o pang 10 visit, depende sa inyo yan guys, no? Meron silang free na 1 hour na massage, no? So depende sa inyo kung ano gusto nyong ibigay na promo o depende sa customer nyo guys kung ano gusto nila ibigay na promo. Tapos ito naman sa mga merong mga kainan. Halimbawa, meron kayong hamburgeran. Yan yung pang siyam o pang 10 visit nila. Meron silang libre na isang hamburger, no? So, depende yan guys again sa customer niya kung ano yung gusto nilang ilagay. So guys, bago kayong ma-excite, as a respect lang sa paggawa natin nito kasi kapag ka inopen nyo lang to tapos inedit nyo to, yung susunod na mag-co-open nito, ang makikita niya guys is yung inedit niya na. So mas maganda guys, as a sign of respect again, gumawa tayo guys ng sarili nating copy. So paano natin gagawin yon? Halimbawa, inopen nyo to, i-click nyo lang to, etong open menu, tapos punta lang kayo sa may homepage nyo. Yan, so pag napunta lang kayo guys sa may homepage nyo, makikita nyo dito guys na mapupunta na dito yung inopen nyo. Tapos gawin nyo guys, click nyo lang to, itong tatlong button, then make a copy. Tapos pangalanan nyo na lang siya, my copy gift card. Then ito rin guys, ganun rin gawin natin as a sign of respect again, no, sa mga susunod na mga gagamit. At syempre, sa paggawa namin ito, kasi guys, pinaghirapan talaga namin to. Talagang from scratch to, so wag natin siyang galawin o wag natin siyang iba-ibahin. Okay, so kung gusto nyo siya iba-ibahin guys, gawin nyo ulit. I-open nyo lang siya, then click nyo lang tong open menu. Tapos punta lang kayo ng home. Pag napunta na kayo guys ng home, ito makikita nyo na dito. So, i-click nyo ulit yung tatlong button, then make a copy. Yan, tapos, click nyo ulit. Pangalanan nyo na lang, my copy of loyalty card. Itong mga copy nyo na to, pwede nyo na siyang baguhin, pwede nyo na siyang ibahin nang hindi guys nasisira yung mga original na mga design. So para yung mga susunod na gagamit ay yung stock na design pa rin guys ang mau-open nila. Okay, so sa mga susunod sa instruction namin ito, maraming salamat sa inyo. So sa mga nagtatanong guys kung nakagawa na ba sila ng copy, pwede na ba nilang i-delete yung original? Pwede naman guys, kaso
Mas maganda, wag nyo muna siyang i-delete kasi kapag ka nag-update kami o nag-upload kami ng mga bago dito sa mga original file na to, ma-access nyo pa rin siya. Tapos kapag ka na-access nyo siya guys, no, again, gumawa ulit kayo ng sarili nyong copy. Unlimited naman yan guys, wala namang limit ang paggawa ng copy sa Canva. So ito guys, pwede nyo itong bagu-baguhin again, no, sa gusto nyong design. Halimbawa, ang gusto nyo ipamigay is ito, halimbawa ito is 30 pesos, so pwede nyo siyang palitan. So lahat yan guys, editable yan, nauurong yan. Kaya makikita nyo guys na talagang from scratch talaga namin ginawa yan. So next natin na gagawin guys, no, syempre i-download na natin yung gusto nating design kapag ka na-edit mo na yan, kung ano yung gusto mo maging itsura niyan. So ang gusto ko lang i-download dito, ito lang, itong mga color red lang na to. So click lang natin tong share, then click natin tong download, tapos itong all pages, click mo siya, then tanggalin mo yung check dito. Yan, tapos i-download lang natin lahat ng color red. 7, 8, 9, 10. Yan, so 10 page yan guys. Then done lang natin. Then click natin again guys ulit yung download. So dito naman tayo guys sa may loyalty card natin. So ganun rin guys gawin natin. So i-download rin natin siya. Pero ito guys, lahatan na natin itong i-download. So click lang natin itong download. Tapos all pages na natin. Then download lang natin. Mas maganda guys, gumamit kayo ng 7-zip kasi mas marami itong features kaysa sa stock na extractor ng Windows. So download kayo guys ng 7-zip. Libre lang naman yan sa may Google. Tapos ang isa-select ko dito guys is extract to asterisk then backslash. So ito na guys yung na-extract natin. Yan, so dalawang folder kaagad yan. So unahin na natin guys yung gift card. So view then extra large icon ko lang yan. Makikita nyo na ganito yung magiging itsura niya. Tapos ang susunod natin na gagawin para ma-print natin siya, syempre mag-open tayo ng MS Word. Tapos lahat to is i-highlight natin, tapos i-drag lang natin siya dito. Yan, so makikita nyo guys na ang size niya is 2 by 3.5. So gawin ko lang guys is click ko lang tong layout, then itong margins, tapos gagawin ko siyang narrow. Yan, makikita nyo na kasya na yung 10. Pero lagyan natin siya ng mga spacing kasi makikita nyo to na dikit siya. So ilagay ko lang dun yung cursor ko, then space. Ito rin space, 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 space. Yan, so pwede na natin tong i-print. So ang gawin ko guys, click ko lang tong file, then click ko lang tong print. Tapos syempre, yung pipiliin ko is yung Epson na L110 series, then printer properties, then plain papers, then Epson Premium Glossy Standard, gawin kong high. Tapos okay ko lang siya, then i-click ko na guys yung print. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito na yung na-print natin at ito naman yung isa. So guys, makikita nyo dito na perfect yung print natin. Wala siya mga scratches kahit na kaunti. Okay, kasi maraming namumroblema talaga about sa mga scratches. Ewan ko ba, ba't kasi ginawa ng Epson? Meron siyang tinatawag na tip. So, inaalis naman natin yon kapag gumagamit tayo ng mga vinyl na mga stickers. Pero kapag mga photo paper kasi talaga guys, no, minsan talaga hindi natin naiiwasan na may mga scratches eh. So meron naman kaming ginawang vlog, pero for the sake ng mga hindi pa nakakaalam, ang ginagamit namin na papel pag photo paper guys, eto guys yung ginagamit namin, RC Satin. 100% na masusolusyonan yung mga problema nyo sa mga scratches. Kasi tingnan nyo to, ayan o, kahit sa gilid, wala yan, sa gitna, sa baba, sa taas, wala kayo guys makikitang scratches. So sa mga gusto mag-avail ito guys, pwede nyo kaming i-message sa aming page sa FB, The Printing Shop. So para mas presentable guys yung gagawin natin ng mga gift card at syempre mga loyalty card, ang gagawin natin guys is ilalaminate natin siya. So meron akong dalawang klase ng laminating film na binibenta dito. Ito guys is yung 125 microns, o mas manipis to. Ito naman guys yung 250 microns. So ito naman guys yung makapal na laminating roll. So sa 125 microns guys, nakakat na siya to A4. At sa 250 microns naman guys, mas makakatipid kayo dito. Kaso nga lang, medyo abala siya kasi hindi pa siya nakakat. Pero usually naman guys, hindi naman talaga natin A4 yung ginagamit eh. Usually, iba-iba talagang size yung ginagamit natin kapag ka naglalaminate tayo.
So kapag mga ID guys ang gagamitin natin, highly recommended talaga ito. Itong 250 microns. Huwag kayo gagamit nito guys, itong 125 microns. Pero sa mga gift card guys na kamukha nito o mga loyalty card, testingin natin guys kung pwede na ba itong 125 microns. Tapos guys, kung matagal ka lang follower ng aking YouTube channel, no? So marami kasing nagiging problema na gusto kasi nila makapal yung mga printout nila. Kasi yun ang request usually ng mga customer. Syempre, sa mga calling card nga naman guys, o saka sa mga card na kamukha nito, syempre mas maganda to guys makapal. So meron akong ginawa natin na vlog na ang pinang-laminate ko ito, phototop. So kumapal naman siya, kaso medyo costly siya. Then sa mga calling card naman guys, ito naman yung ginagamit natin. Calling card laminating film, kasi pag nag-laminate ka nito, back to back ka agad. Isa pang gagawin pa natin na trick, so gagamit naman tayo nito guys, itong ang 125 microns na laminating film. And syempre itong 250 microns na laminating film. Pero ang gagawin natin guys, para mas makatipid tayo ng konti, ang ilalaminate natin is yung front lang. Hindi natin guys ilalaminate yung back. So ito guys yung laminator, gawin natin dito. Press natin yung hot, forward, then run. Yan, so aandar yung laminator natin. Then ang temperature natin dito guys is mga 160. So kung wala naman bata sa inyo guys, mas maganda alisin mo na lang to. Yan, para nakikita mo guys yung nilalaminate mo. So extra tip pa guys kapag naririnig nyo yung ganito. Yung umiingay guys yung laminator nyo. So kuha lang kayo ng scotch tape, tapos lagyan nyo lang siya ng tape dito. O, di ba? Wala nang ingay, no? So napakasimple lang yan. So paano natin malalaman guys kung yung laminator natin is pwede na siya mag-laminate? So naka-on dapat tong power. Tapos itong ready guys, dapat iilaw tong color green na to. So hintayin lang natin siya guys na ma-reach yung temperature niya. So habang inihintay natin guys na ma-reach niya yung temperature niya, itong 125 microns guys ay back to back kaagad to. Yan o, back to back agad siya. So, katulad na sinabi ko kanina, yung front lang yung ilalaminate natin. So, hahatiin natin to. So, gamit ka lang guys ng gunting para mahati natin siya sa gitna. Yan. So, ito na yung kailangan natin. So, guys, kuha rin tayo ng laminating film naman na 250 GSM. So, dapat guys, saktong-sakto to halos doon sa may printout natin. Kasi again guys, kapag hindi to sakto, kapag nainitan kasi to, lumalagkit to. Ito yung dumidikit guys doon sa printout natin o doon sa mga papel o mismong sila, nagdidikit silang ganyan. So, lumalagkit to guys. Kapag ka lumagkit to guys, tapos sobra tong ganyan, nilaminate mo siya, di ba lalagkit to? Residue nito o yung pandikit nito guys, didikit siya dito sa ating roller. So, kapag ka dumikit niya sa may roller niyan, pwedeng masira guys yung bumbilya dun sa may loob. So dapat guys, pantay na pantay ito. So kapag ka hindi siya pantay guys, gupitin nyo lang yung sobra. So bago ko siya guys i-laminate, pakita ko lang sa inyo yung texture ng papel natin na ginamit. Yung RC Satin niya, makikita nyo na malambot talaga siya. Ito rin isa, malambot rin yan. So makikita natin dito guys na umilaw na tong color green. So pwede na natin guys i-laminate yung ating mga materials. So ang ipang-laminate ko nito, itong ating gift card ay yung 125 microns. Okay, so i-laminate ko lang siya. Then ang ipang-laminate naman natin itong loyalty card natin ay syempre yung 250 microns. Ito kasi guys, okay lang dito na manipis, no? Kasi one time use lang naman to. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung bakit. Ito naman guys, isa na to ay ulit-ulit tong gagamitin kasi nga loyalty card to, no? So kailangan muna nilang mapuno to lahat bago to i-dispose. Kaya kailangan guys na mas makapal to. So guys, kanina pinakita ko sa inyo yung before natin i-laminate. Nakita nyo na nag-reflect siya kapag ginawakan nyo. Ito guys, hindi na. Di ba ang tigas niya na? Lalo naman to, itong 250 microns. So makikita nyo guys na yung front lang nilaminate natin, yung likod guys wala siyang lamination. Para hindi na kayo mag-print sa makapal na papel, no? Kung pwede kayong gumamit ng RC Satin, then gumamit na lang kayo guys ng laminating film. Kahit yung front lang guys yung ilaminate natin, pwede na siya. Or pwede rin to guys, itong laminating film na 125 microns lang rin. Yan, ito mas mura kasi to guys kaysa doon sa may 250 microns. So again, sa mga gusto mag-avail ng mga laminating film na pinakita ko dito, i-PM mo lang kami direkta dito sa aming page, The Printing Shop. So una nating i-demo guys, itong ating scratch card. Hindi naman ito tatawaging scratch card kung wala kang i-scratch. No? So kailangan natin ito guys, itong scratch sticker. So ganito guys yung itsura niya at wala kaming binibenta nito. So sa mga gusto mag-avail nito guys, maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. So very simple lang ang process nito. Tatanggalin mo lang siya. Then, ididikit mo lang siya dito. So,
So sa mga magtatanong kung makikita ba siya kapag tinapat natin sa araw, di ba nung bata tayo, ginagawa natin to sa may bunutan ng itik. Yung nandadaya tayo, tinatapat natin sa may araw. Yan, so itapat ko lang siya sa may ilaw ko, yan yung ilaw ko. Di ba hindi naman nakikita yung nasa loob. Sobrang linaw na ng mata mo kung naaaninag mo yan. So ito na guys yung scratch card natin, so nalagyan na natin siya. Medyo kinulang lang ako ng stock, so yung tatlo hindi ko nalagyan. Pero okay lang yan, demo lang naman to. So next natin na gagawin, syempre kakat na natin siya using our sliding cutter. So ito na guys yung mga nagawa natin na scratch card, yan o. So makikita nyo na matigas talaga siya. Diba? So scratch proof pa siya, pero syempre ito yung ini-scratch natin. Yan, so for demo purposes, so tawagin ko lang yung asawa ko. Pili tayo ng tag-isa, so hulaan natin kung sino yung makakakuha ng 1,000 pesos. So ako dalawa rin pipiliin ko. Yan, so ikaw muna, scratch mo yung sayo. 500 pesos. Then yung isa mo pang napili, scratch mo rin siya. Okay, 100 pesos. So ako naman, subukan ko yung swerte ko kung 1,000 pesos to. 200 pesos. Then itong isa ay 30 pesos. No? So walang nakakuha sa amin nung 1,000 pesos. No? So scratch pa natin yung iba. Ayun, ito yung 1,000 pesos. And then ito ay 20 pesos. Tapos ito ay 30 pesos. So yan guys yung nagawa natin na scratch card. So di ba guys, nakakatuwa, dagdag na saya to sa darating na Pasko. So papiliin mo guys yung mga inaanak mo. So, depende guys sa swerte nila kung ano yung makukuha nila na premyo. So, ang next natin naman na i-demo, ito guys, itong ating loyalty card naman. So, i-cut ko lang ulit siya using my sliding cutter. So, kung may printing business ka guys, ito gamitin mo, sliding cutter. Huwag kang gagamit guys nung guillotine cutter o yung cutter na binababa kasi saglit lang yun, saglit lang buhay nun. Sayang lang pera mo dun. Mas maganda guys, itong sliding cutter ang gamitin mo. Mas mahal siya, pero in the long run guys, mas makakatipid ka dito. So, itong sliding cutter na to guys, ay lagpas 10 taon na sa akin to, pero makikita nyo dito na yung kapalit niya na blade nasa ilalim pa rin. Ibig sabihin nun guys, hindi ko pa siya pinapalitan at hindi pa rin siya pumupurol. So again guys, sa mga gusto mag-avail nito, PM nyo lang kami direkta dito sa aming page, The Printing Shop. So ito guys yung mga nagawa natin ng mga loyalty card. Makikita nyo na matigas siya. Ayan, mas makapal pa to 300 GSM. Diba? So effective yung ginawa natin na paglalaminate ng front lang. Yung back guys, hindi laminated dyan. Ito yung para sa mga computer shop. Ito naman yung para sa mga may kainan, like hamburger. Ito naman guys yung para sa may mayroong mga spa, mga massage. Ito naman guys yung para sa may mga salon. Then ito naman yung para sa mga mayroong milk tea. So, pwede nyo itong i-package, no? Pwede kang gumawa ng sticker pa para sa kanila, para yun yung ipang i-stamp nila dito. So, halimbawa guys, ito yung sticker na gagamitin natin, yung logo ko ng printing shop. Tapos nakabili ka ng isang milk tea, so pwede mo siyang lagyan ng sticker dito, yan sa may una. So mas maliit na lang yung gawin nyo kasi medyo malaki itong nagawa kong sticker. So kapag nakompleto nila lahat ng sticker dito, yung pinakahuli guys, meron silang freebies. Sigurado yan guys, no, sa mga umiinom madalas sa may Starbucks, ito yung kinokolekta nyo yearly. So guys, kapag nagawa na natin to, ang problema naman dito ito, yung mga kanto kasi nakakahiwa talaga to. Tingnan nyo to Yan, so para mawala to guys, gagamit tayo nitong warrior puncher. Paggamit ng warrior puncher guys, pag nakalock siya, i-press nyo lang siya. Then dito meron siyang lock dito. Ilagay nyo lang siya sa may bandang dulo. Ito yung pang curve Tapos dito sa may likod, itatapat nyo lang siya dito. Itong guhit na to, itong pinakakanto. Tapos saka nyo siya ipapunch. Yan, makikita nyo guys na hindi na siya matulis. Di kamukha nito, matulis pa. So i-curve ko lang lahat guys para mas ma-appreciate natin. So makikita nyo guys na naka-curve na siya. So hindi na siya deadly weapon, hindi na siya nakakasakit. So again guys, sa mga gusto mag-avail nitong warrior puncher, PM mo lang kami sa aming FB page, The Printing Shop. So guys, about sa may presyo naman ito, so ang puhunan nito guys, ayon sa computation ko, so bawat ang 10 piraso nito, ay papatag guys ng 15 pesos. So 10 piraso na yun guys. So pwede natin to guys ibenta ng 10 piso ang isa nito, o pag 10 piraso nito guys is 100 pesos. So sa bawat isang set nito na 10-an, meron kang tubo na 85 pesos. Syempre guys, hindi lang naman 10 ang ipapagawa niyan. Ang minimum dapat nito guys is 100 pieces. So sa 100 pieces na yun guys, kikita ka ng 850 pesos. So guys, again, sa mga gusto mag-avail ng mga templates na ginawa namin dito, free lang naman yan basta nag-avail ka na nung ginawa namin ng mga calendar templates for Canva. So kapag ka nag-avail ka kasi sa amin, usually yung mga sumusunod na mga update is mga free na lang. So para ma-avail mo yun guys, no, i-PM mo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para ibigay lang sa'yo guys ng 199 pesos lang yung mga templates na to. At syempre guys, yung mga calendar
templates. Kasi guys, matatapos na yung taon, pwede ka pa naman guys sumabol sa mga paggawa ng kalendaryo. At kung naghahanap ka guys ng best time kung kailan ba talaga dapat magtayo ng printing business, alam naman natin guys sa pagdating ng Pasko, maraming mga nagbibigay ng mga regalo, maraming mga nagbibigay ng mga giveaway, maraming mga nagbibigay ng mga souvenir. So lahat yan guys, kailangan niya ng imprenta o ng print. So guys, ang the best talaga na magtayo ka ng printing business is ngayon na. So bago guys magpasko, kailangan nakapagsimula ka na ng printing business mo. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop.